Magandang araw mga kaibigan. Medyo malungkot, nakakabahalang balita ang pag-usapan natin ngayon tungkol po sa security ni Vice President Sara Duterte. Dito sa Manila Times na article, napag-alaman natin na dinisband o dini-activate na ng AFP Chief of Staff General Browner ang Vice President Security Group. So ito, ang title is Vice President Security Group disbanded by Red Mendoza, April 5, 2025. So, bago-bago pa. So basahin ko ha. The Vice Presidential Security and Protection Group has been deactivated by Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Browner Jr. The deactivation comes after several members of the group were relieved over their alleged involvement in the transfer of Office of the Vice President Chief of Staff Zulyeca Lopez last year. Earlier, 75 police officers assigned to Vice President Sara Duterte under BPSPG were replaced after she mentioned during a press briefing last November that she had ordered an assassin to kill President Marcos, First Lady, and the Speaker. A source, ito, nag-leak lang itong source hindi nila ina-announce. A source in the AFP showed the Manila Times a document containing General Orders 196 which was issued on February 10. So, February 10 pa yung effectivity ng order na na-deactivate o wala na talagang security group na mag-provide ng security ng Vice President. Okay. Another senior AFP official speaking on the condition of anonymity verified the legitimacy of the order, saying that the changes in security structure were approved at the highest levels and are part of a broader realignment within the AFP security apparatus. The AFP has yet to issue a statement explaining the rationale of the reorganization. The order, which was prepared by AFP Deputy Chief of Staff Lieutenant General Jimmy Lareda and signed by the Adjutant General Bernardo Fortes Jr., disbanded the BPSPG effective February 6 pa pala. Wala na, tagal na. Ngayon is April na eh. More than a month. At the same time, the Special Detail Battalion under the AP General Headquarters and Headquarters Service Command was reorganized and renamed as the AP Security and Protection Group. The ASPG, according to the order, will provide security not only for the Vice President, but other very important persons as approved by the Department of National Defense. The group will have 18 officers and 329 enlisted personnel and will be headed by a commander with the rank of a colonel or captain in the Philippine Navy. The BPSPG was formed in June 2022 to separate it from the Vice Presidential Security Detachment. Okay, so ganito. Yung previous, ang security detail ng Vice President ay nanggagaling sa Presidential Security Group. So, nung nanalo ang unit team, dahil maganda pa ang relasyon, nag-create ng bagong unit, yung Vice Presidential Security Group. So, separate siya sa Presidential Security Group. Ngayon, dahil
sa Bisaya pa, bungkag lapinig, nag-divorce ng unity, wala na. Wala nang sariling unit ang Vice Presidential Security, ano na lang, galing na sa ASPG, ano na yung mag-provide pa rin ng security. Ito na, yung ASPG. AFP Security and Protection Group. AFP Security and Protection Group. Dito manggagaling ang mga security detail na i-assign kay BP Sara. So, anong ibig sabihin nito? Ang seguridad ng Vice Presidente natin ay may lagay na sa alanganin kasi kakaunti na ang security niya, hindi katulad noon. But, alam niyo naman, ang ating Vice Presidente, hindi siya masyado kung anong ibigay, yun lang. Sabi nga niya noon is, pwede siyang mag-hire. Pwede siyang mag-hire ng private agency. Hindi siya magmamakaawa sa AFP o PNP. Kasi yung mga tinanggal yung mga security niya tapos papalitan ng bago, hindi niya na tinanggap. Kasi ang importante dyan sa security, yung mapagkatiwalaan mo. Bakit ka tatanggap ng security theater, hindi mo mangkilala, hindi mo mapagkatiwalaan, di huwag na lang. So, ito pa. Pasalamat tayo sa Manila Times dahil sila ang nakakuha ng, may source sila, may order General Orders number 96 ba yun? So, klaro talaga na meron talagang order dated February 10. Ano na yung yun, General Orders 196 pala. Dated February 10, but effectivity ng pag-dissolve is February 6. So, pasalamat tayo sa Manila Times. So, hanggang ngayon, hindi pa kino-confirm ng AFP kung totoo ito o hindi. Basta, pagdasal po natin ang seguridad, safety ng ating Vice Presidente, the future President 2028. Sino yung magre-resign? O ito para malinaw. Gusto kong malinaw. Baka mamaya si Tore lang ang magre-resign ninyo.